MOR. Magandang tanghali po sa inyo, Reggie V, at pati na rin sa lahat ng inyong mga loyal at certified Dear MOR avid listeners na katulad ko. Ako nga po pala, si Ginny, 22 years old at tubong Masbate. Dahil sa kahirapan ng buhay, hindi na ako nakapagtapos. At maski high school, hanggang second year high school lang po ang naabot ko. At mula noon ay natuto na ako magtrabaho sa mura kong edad para makatulong sa aking pamilya. Panganay po kasi ako sa aming tatlong magkakapatid. At kung hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, pangarap ko naman makapagtapos na o makapagpatapos ng mga nakakabata kong kapatid. Namasukan ako bilang kasambahay dito sa may kayang pamilya sa may Masbate. Pero isang sitwasyon ang nagtulak sa akin para makipagsapalaran sa paghahanap ng mapapasukan sa Maynila na may mas malaking pasahod. Nagkasakit kasi sa puso ang nanay ko at kailangan ng malaking gastusin sa pagpapagamot niya. Lumuwas nga ako ng Manila kahit na tutol dito ang nanay ko at ang kababata kong kapatid na si Boyet na siyang nakakabata kong kaibigan na si Boyet na siyang best friend ko. Sabi ko sa kanila, kailangan kong gawin ito para kay nanay. At pinalad naman akong makahanap ng mapapasukan dito sa may Quezon City. Biyuda ang amo ko at medyo may pagkamasungit. Pero ayos lang yon, malaki naman siya magpasahod. At siya ang pinapadala ko sa Masbate. Pero baka isipin nyo puro trabaho lamang ako sa Manila. No. Siyempre, hahanap din ako ng love life pag may time. Ginny! Yes po, ma'am? Yung basura, bilis ilabas mo na. Ando na yung truck na nangungulekta Yes, ma'am. Ito na po. Ilalabas ko na agad-agad. Ay, sus, Ginoo. Ang bigat naman itong plastic ng basura. Ay, nailabas na rin sa wakas. Pagod ako dun Opo! May basura po kayo dyan! Ito na po, Kuya, wait! Ay, Diyos ko! Teka, miss, tulungan na kita. Ay, mabuti pa nga po, salamat. Teka, miss, hindi pwedeng kolektahin tong basura nyo. Ano? Bakit? Hindi nakasegregate Tignan mo. Hindi nakasegregate? Teka nga Kuya basurero, ano yun? Ang ibig mo sabihin ng hindi nakasegregate, hindi nakahiwalay yung bulok sa di nabubulok. Ha? Ganon? Di ba trabaho nyo na yun? Saka pare-parehas lang naman yung mga basura. Pare-parehas lang tinatapon. Laki ng problema nito. Sige na nga, Kuya. May pinapagawa pa amo ko sa akin Pakikuha na lang dyan, ha? Oy, teka lang. Ano na naman? Alam mo ba na ayon sa batas, pwede kang makulong kapag di mo sinegregate tong mga basura mo? At hindi lang yun pagbabayarin ka pa ng 3,000 pesos. Nako. Ay, takot ako. Di pa kulong mo At yung 3,000 na yan, Diyos ko, tax ko pa lang yan sa sinasahod ko rito Che! Magsama kayo ng mga mababaho mong basura. Hoy, miss! Teka lang! Miss, hoy! Wala ako naririnig. Hoy! Miss! Hoy! Naman Ay, nakakabagot naman magbulig sa pagkalakalaking garden yun This is the power to say Janice. I'm stronger than Celine. This is power to break free. Cause I can incessantly work para sa ekonomiya. Work para sa pamilya. Work para di magka-jowa. Ay, ladies and gentlemen, Rihanna Grande! Thank you. Manila, I love you all. Mwah! Sarap mag-concert. Hala, hindi pa pala maalis yung truck ng basura. Halos isang oras na yata sila dito Yung mamang basurero na kaaway ko na yun Ano ginagawa niya sa sidewalk? Herbert, pare! Ano ginagawa mo dyan? Tara na! Sandali lang, ito na Ano ba kasi yan? Paano? May isang pasaway na hindi nagsegregate ng basura nila. Kaya ito, hinihiwalay ko. Teka nga. Basura ba namin yung hinihiwalay niya? At teka,
Yung nagamit ko pa yatang napkin ang hawak mo ngayon. Ay, gulay, nakakahiya! Hindi ko to kinakaya! Napkin, my God, sandali! Sandali! Kuya, sandali! Stop! Stop! In the name of love! Itigil mo ang pagbubulat-lat ng basura namin, hoy! At ikaw na naman, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba ako naririnig kanina? Ang sabi ko, itigil mo na yung pagbubulat-lat ng mga basura namin at Diyos ko naman, nakakadiri ka! Hawak-hawak mo pa yung napkin ko! Ha? Sa'yo to? Dinadatnan ka pa pala? Akala ko sa sungit mo, menopause ka ni. He! Ano ba kasing ginagawa mo dyan sa basura namin, ha? Naghahanap siguro ng pera. May pera daw kasi sa basura eh. Hoy miss, ako na nga itong nagmamagandang loob na hiwalay ng tama tong basura nyo. Ikaw pa tong galit. Ganun ba? Sorry na. Gusto mo, tulungan na kita dyan. Para hindi na kayo matagalan ng mga kasama mo. Saka basura naman namin yan, di ba? Dapat responsibilidad kung gawin yan. Hindi na. Ako na. Ako na nga sinabi. Ako na nga. Ako na sabi. Ayan. Natapon tuloy. Kulit mo kasi. Sabi na ako nang gagawa eh. Uulitin ko tuloy itong segregation. Kuya naman, bis mo dagad. Para kang, sige ka, sa kasabridahan mong yan, nagiging kamukha mo na si Babalu. Ay, sumalangit nawa. Payag ka ba noon? Sino bang hindi maiinis? O yan, nagkalat oh. Anong problema? Di tutulungan kita. Tutulungan. Hindi mo nga alam kung paano mag-segregate eh. Di turuan mo ako ngayon para next time, pag kukolektahin mo na ulit yung mga basura namin, nakahiwalay na kasi naturuan mo na ako. Ayos pa yun? Oo na, sige na. Simulan na natin agad na matapos na kami. Dami pa namin kukolektahin basura. Ay, sungit talaga parang meron. Ako nga pala si Jeannie. As in, Genie in the bottle! Dahil ako magbibigay ng katuparan ng inyong mga kahilingan, Chankeme. Wala akong pake. At hindi naman katuparan ng hiling ko binigay mo sa akin ngayong araw eh. Kamalasan ang dinala mo. Tara na! Simulan na natin ito ayusin basura nyo. Ay, grabe. Opo na po, Herbert. Teka, ba't alam mo pangalan ko? Narinig ko kasi tinawag ka ng kasamahan mo kanina. Nice name, ha? Tunog Mayor? Ano ba? Magsisegregate ka ba o dadada lang? Sayang ng oras oh. Ay, eto na po, Mayor. Susunod na po ako sa utos nyo. Magsisegregate na po. Sungit-sungit. Kunwari. I know. Gusto mo rin ako. Hoy, narinig ko yun ha. Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo. Hindi kita magugustuhan no? Wow, talaga ha? Pues, hindi mo man ako gusto ngayon, magugustuhan mo rin ako balang araw. Hahanap-hanapin mo rin ako, no? Taga mo yan sa bato, Mayor. Yun na nga, Reggie V. Nakilala ko ang basurerong si Herbert. Ewan ko ba, unang kita ko pa lamang sa kanya ay talaga namang na-attract na ako. Yung pagiging suplado niya para bang nakadagdag palalo ng pagka-attract ko sa kanya. Ewan ko ba, mahilig siguro ako sa mga lalaking pa-mysterious type. Yung para ba silang puzzle na maraming hiwagang tinatago. Mas nakaka-challenge kasi ang mga ganong lalaki. Yung kapag nakuha mo na siya ay napaka-fulfilling sa pakiramdam dahil nga pinaghirapan mong kunin ang kanyang puso. Pero ginamit ko na yata lahat ng charms ko kay Herbert, walay pa rin. Deadma ang beauty ko. Pero hindi naman ako totally Luz Valdez, ika nga. Dahil kung hindi man umepek kay Herbert, may iba namang naakit sa aking charms. Good morning sa inyo! Ay, ganda-ganda ng gising ko. Tayo ay magdinig, baka si Ma'am ay mag-aapit. Good morning sa inyo! Ay, sarap-sarap talaga ng gising ko ngayon. Ay, makapagdilig na nga dito sa garden. Teka, bakit po mo kasi itong gripo? Piling ko nga ulit. Hala, ba't walang lumalabas sa tubig? Naputulan na ba kami ng tubig? Isa pa nga. Baka maluwang naman yung pagkakapit ko. Tingnan ko nga. Ano ba naman itong gripo na to? Sira pala yung pihitan. Nabasa pa tuloy ako. Naku, magagalit na naman si Ma'am kapag hindi na naman ako nakapagdilig nito eh. Kaya lang, ano naman to? Sira nga itong gripo. Teka. Parang kahapon may nakita ko sa posting sa may kanto na nakapaskil na, ano nga pa yun? Numero ng tubero. Mapuntahan nga yun.
Ay, ang dami naman pala nakapaskil na number ng mga tubero dito sa poste. Ay, ganun ba karurupok ang mga tubo dito sa Maynila? Sino ba pwedeng tawagan? Ito! Hey, I'm tubero. Your pipes are crazy. But here's my number. So, call me maybe? Ay, panalo tong poster ni Kuya. Pakgayon! Matawagan na nga. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number. So, Kuyang Tobero, ano pong sira ng gripo namin? Medyo maluwag lang tong pihitan ng gripo. Yan, hihigpitan ko lang to tapos maayos na ulit. Matagal po bang gawin yan? Mga 1 oras siguro, okay na to eh. Depende sa sira. Okay. Gusto mo ikuha muna kita ng merienda? Sige po ma'am, kayo pong bahala. Huy, huwag mo ako minamam dito. Kasambahay lang ako dito, no? Mamaya marinig ka ng bruhilda kong amo, sabihin niya, inaagaw ko yung corona niya na kahit na mas mukha naman talaga akong kutis mayaman sa kanya. Charot talaga lang. ma'am, mapagpiro po pala kayo. Kaya po kita minamam kasi mas mukha kayong teacher. Ay, grabe siya, oh. Oo ma'am, totoo yun. Mukha kayong teacher. Kasi tinuruan yung puso kong tumibok ulit. Wow, ha? Kakamit ba lang natin, humuhugot ka na agad dyan, kuya? Ay, kaya pala ganun yung poster mo sa poste, ha? Hilig mo humugot. Nga po pala ma'am, ako si Fidel. Wow! Nung isang linggo si Mayor Herbert ang nakilala ko, ngayon naman si President Fidel na. Pang first lady palang ganda ko. Ikaw ba ma'am? Anong pangalan mo? Secret, walang clue. Ganun? Kung di ko alam ang pangalan mo, is it okay if I call you mine? Is it okay if I call you mine? Just for a time. Uy, si ma'am namumula! Namumula, nagbablush. Hindi kaya ako namumulag. Grabe siya. Ay, siya, may iwan na muna kita dyan, ha? At ikukuha kita ng merienda. Wag na lang pala. Ha? Bakit? Pwede bang ikaw na lang ang meriendahin ko? Hala siya. Kuya, wag po. Ay, grabe din siyang mag-isip, oh. Ibig ko kasing sabihin, makita lang kita, busog na yung mga mata ko. Kuya Fidel, inibit. Timini yan, kinikilig ako. Di kiligin ka. Plano ko kasing mas umagos pa ang kilig mo kesa dito sa tumatagas mong gripo. Che, sige na. Gawin mo na nga lang yan. Ikaw talaga. Okay, ma'am. Right away po. O di ba nga, Reggie V? Agad-agad yata ay naakit sa akin ang tuberong si Fidel. In fairness, kahit paano, nakakakilig naman na may lalaking may bet sa'yo. Yun na nga lang, hindi ko talaga gusto si Fidel. Ewan ko ba, palay na nga itong lumalapit sa manok, ako pa itong ayaw-ayaw. Dahil sa kaibuturan ng puso ko, si Herbert pa rin ang gusto ko. At kahit kailangan ko siyang kailangan ko nga siyang makuha. Ika nga sa kasabihang Ingles, what Jenny wants, Jenny gets. Tama na nga ang pa-Ingles at kaunti lamang talaga ang naimba kong English sa Bohol. Well, kaya ito ako, focus pa rin sa paggawa ng paraan para maakit si Herbert. Nung sumahod ako nung isang kinsenas, nagpariband na ako ng buhok, nagpaayos na ako ng itsura ko para lamang maakit sa akin si Herbert. Pero minsan naisip ko, bakit ba baliw na baliw ko sa basurerong ito? Ano nga ba talaga ang mayroon sa kanya? Araw pa ngayon. Hala, Merkules pala ngayon. Schedule na pangungulekta ni Herbert ng basura. Ay, makikita ko na naman si Kashi. Makapag-makeup nga muna para pag nakita niya ako, maglalaway siya. Ay, ayan. Ang ganda ko na. Nakapag-selfie nga rin muna. At na-upload sa Facebook. Ano ba magandang caption? Alam ko na. I woke up like this.
Hashtag no filter. Ayan, uploaded na. Ay, si Boyet tumatawag. Sagot nga. Hello? Hello, Jeannie. Nakita ko yung in-upload mong picture, Astig. Ay, talaga ba? Oo, pero mas maganda sana kung i-filter mo na lang yung pic mo. Ubod ng pangit Aba, sumusobra na to, ha? Akala mo kung sinong walang por sa pagbumukha to? Hoy, kababata kong GGSS, kaya hindi ka pa rin nagkaka-girlfriend dahil dyan sa ugali mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka gwapo. Bakit? Totoo naman, Tignan mo, nakakaumay sa umaga pa. Di ko na uumay ka, wag mong tignan. Unggoy ka pala Ba't ba kasi kita pinag-aaksaya ng panahon? Babay na nga, marami pa akong gagawin, unggoy. Ay, andyan na pala sila. Papa Herbert, andyan na ako. Tapon mo. Basura mo. Tao po! Basura po! Ay, hi Mayor! You're back! How is you po? Basura po. Ano? Basura ang pakiramdam mo? Sabi ko, akin na po yung basura nyo. Eto na. Suplado naman ito. Okay. Alis na po ako, salamat. Teka, sandali, Herbert. Ano? Wala ka ba napapansin sa akin ngayon? Ano ba? Ba't malapit ka na lapit sa akin? Grabe, wala ka ba talaga napapansin? Ano bang dapat kong mapansin, ha? Itong puso ko. Ano? Wala. Sige na, umalis ka na. Teka, naka-makeup ka ba? Uy, napansin mo rin sa wakas? Oo. Ganda ng pagkaka-makeup mo, Ano ba? Salamat, gustihan mo. Alam mo, ganda mo dyan sa makeup mo, no? Teka, may racket bang children's party ngayon at naka-makeup ka, ha? Ha? Children's party ka dyan? Samahan mo naman ako. Kailangan ko rin ng racket, Pwede rin naman ako mag-clown katulad mo. Teka, sinasabihan mo bang mukha akong clown, ha? Oo. Siguradong matutuwa sa'yo ang mga bata. Oo naman, matutuwa sa akin ng mga bata dahil mukha akong Barbie doll. Come on, Barbie, let's go, boy. Yeah. Teka, Barbie doll ba, ha? Akala ko tsaka doll. Nakakainis ka na dyan, ha? Kasama nga kayo ng basura mo. Ano ba naman tong gripo nyo dito sa garden, Ma'am Jeannie? Sira na naman. Sinasadya niya yata tong sirain para makita niyo ulit ako, no? Hoy, Fidel, ha? Huwag kang filingero dyan. Hindi, joke lang, ma'am. Ang totoo niyan, ako mismo sinadya kong medyo hindi gawing pulido yung pagre-repair nitong gripo nyo para papuntahin mo ako ulit. Ganon. Pues, hindi ka namin babayaran ngayon, ha? Kasalanan mo pala kung bakit nasira ulit yan, Pinagalitan pa ako ng amo kong magaling na hindi daw ako maingat sa gamit. Ikaw pala dapat pagalitan dito, Sorry na. Huwag na magtampo. Tsaka hindi naman kita pagbabayaran ngayon pag naayos to, Kasi, ngiti mo palang sapat ng kabayaran. Sus. Sige na. Gawin mo na yan nang matapos agad, ha? OMG. Biyernes pala ngayon. Si Herbert ang nakatoka mangulit na ng basura. Pero hindi na nga pala. Hindi na ako magpapakit sa kanya, no? Nadala na ako sa mga panlalait niya nung Miyerkules. Hindi ko na siya kakusapin ngayon. Huyo siya sa akin. Apo! Basura po! Pero kahit sa malayo, pogi niya pa rin. Hindi. Jeannie, magpigil ka. Pigilan ang kalandian. Pigilan! Ay, ayan na. Ay, malapit na siya sa bahay. OMG! Ano ka ba siya harapin? Magiging mabait pa ako. Magtataray. Sweet. Ano ba? Alam ko na. Fidel! Bakit, Jeannie? Mukhang pagod ka na dyan sa pagbutingting ng gripo namin, Di naman. Kasi pag nakikita kita, nawawala ang pagod ko, Ganun ba? Ang sweet mo naman. Ay, teka. Mukhang basa ka na rin ng pawis, Medyo lang. Naku, baka matuyuan ka rin ng pawis niyan. Masama yun sa katawan, di ba? Di ka muna. Punasan muna kita ng bimbo. Ito, punasan ko yung likod mo. Teka, sigurado ka ba? Oo naman.
naman. Baka sabihin mo, napakawala ko namang concern sa'yo, di ba? Hindi naman, grabe to. Taas ko muna tong t-shirt mo ha, nang mapunasan ko ng towel yung likod mo. Okay. Yan. Opo. Batak pala ng muscles tong likod mo, Fidel ah. Oo. Bukod kasi sa pagtutubero, nagko-construction worker din ako. At may abs ka rin pala? Oo, 6-pack yan. Gusto mo, punasan mo rin? Pinagpapawisan din, no? Pwede pa? Oo naman, basta ikaw. Sige pupunasan ko ng pawis yung abs mo. Sige lang. Ito na, malapit na. Wala akong bakla! Puisit tong truck na to Makakahawak na ng pandesal, lagi bato pa! Tao po! Basura po! Pasok na lang, Herbert. Kunin mo na lang dyan. Nasa garahe. Uy, Fidel, teka, nagugutom ka ata. Gusto mo ikuha kita ng merienda? Segregate na ba itong mga to? Oo. Kunin mo na lang yan at umalis ka na. Uy, Fidel, sandali Pagtitimpla kita ng juice sa loob. Jeannie! Oh! Ay, andiyan ka pa pala. At himala First time mo akong tinawag sa pangalan ko May maganda ka na pala ugali kahit paano, no? Akala ko kasi pati ugali mo, basura na rin. O ano, bakit? Painom naman ako ng tubig Ano? Kaya ako painom ako ng tubig, nauuhaw na ako Hindi ka ba naaawa? Kanina pa ako nakababad sa arawan, nag-ahakot ng mga basura. Nakakapagod din. Aray. Teka, pinapakitaan mo ba ako ng mga muscles mo, ha? Ha? Ako? O hindi nag-iinat lang. Alam mo na, ang sakit na katawan ko sa pagtatrabaho Ako kasi, kumikilos buong katawan. Hindi yung nakaupo lang at nagbubuting-ting ng kung ano-ano. Tsaka, Jeannie, samahan mo na rin ng konting tinapay. Medyo gutom na ako Tingnan mo tong tiyan ko Nalipasan na ng gutom. Bakit pakabad-ubad pa ng t-shirt? Hoy! Di porket gutom ka, kailangan mo nang magtaas ng t-shirt, ha? Ano to? Para pakitaan mo rin ako ng abs mo? Teka, meron nga ba? Hasan? Parang di naman abs. Parang tabs. Ito, ang dami pang pinupuna. Pengin ng tubig, uho na ako Ay, Makati man, akala mo amo ko. Oo na. Sandali lang, ha? Pero unahin ko muna yung juice ni Bebe Fidel. Bebe? Boyfriend mo na yung tuberong yun? Wala kang pake. Teka, saan ka pupunta? Herbert! Hoy! Pare! Hoy! Pare! Oh, bakit pare? Herbert nga pala. Pare. Fidel. Girlfriend mo na si Jeannie? Ha? Fidel, tinan mo ko. Sabihin mo, oo. Oo, pare, bakit? Ha? Si Jeannie? Itong babaeng to pinatulan mo? Parang ibang ka na ba? Bakit? Anong problema? Ako kasi, hindi basura ang tingin ko kay Jeannie. Ano? Alam mo pare, sa ilang taong kong bilang tubero, isa lang ang natutunan ko na dapat ang isang bagay, inaalagaan para hindi nasisira. At kung nasira man, ayusin kung kaya pang ayusin. Ganon din sa taong mahalaga sa'yo pare. Ang tao dapat pinapahalagahan mo, iniingatan, wag na wag mo sasaktan. Pare, payo lang mag-ingat ka sa mga taong binabasura mo. Baka bukas makalawa, ma-realize mo, sila pala yung mga taong ayaw mong mawala sa piling mo. Pero huli na para bawiin mo sila dahil yung binabasura mo, pinapahalagahan na ng iba. Una na ako, Jeannie. Naayos ko na tong gripo nyo. Tawagan mo na lang ako kung may tumatagas pa Saka, hindi ko na rin masikmura yung sangsang ng amoy ng basura dito Umiiyak ka na naman. Reggie V, naamin ko. Ginamit ko nga si Fidel ng araw na yon para pagselosin si Herbert. Oo, alam ko, ang sasabihin nyong napakasama ng ginagawa ko ngayon sa isang taong nagmamahal sa akin. Lalo po nang malaman ko na tila napakalalim pala ng pagmamahal sa akin ni Fidel. Talagang natouch ako sa mga sinabi noon ni Fidel habang pinagtatawa na naman ako ni Herbert. Nakaramdam din ako ng panliliit noon sa sarili ko. Kasi dahil sa sinabi ni Fidel, doon ko lamang na-realize na sobrang tanga ko. Tanga kasi pinagsisiksikan ko ang sarili ko sa isang basurero na ang tingin sa akin ay tila masahol pa sa mga basurang kinukolekta niya.
Gayong may isang tubero naman na kayang ayusin ang puso kong tila sira na dahil sa sobrang uhaw sa paghahanap ng pagmamahal. Dear MOR. MOR 101.9, my number one radio for life. Ayan na nga po. Yan na nga po ang nangyari kay Jeannie. Na talaga namang grabe ang pagpapa-impress, ang pagpapapansin sa isang taong wala namang pagpapahalaga sa kanya. Diyos ko naman, pag tinatrato kayo ng hindi maganda ng isang tao, ba't nyo papapahalagahan? Itong si Herbert, kung makapaglait, makapanginis, parang kagwapo, ha? Parang sobrang busila kang, para bang isang aristokratong di mo maintindihan. Pang alipusta. Sabi ka, Herbert, ha? Nakakainit ka ng dugo, ha? Kaya at least itong si Fidel, baga namang busilak ang pagmamahal. Oo. Parang si Dayan. Busilak at wagas. At talaga namang malasignal number 5. Pagmamahal, malasignal number 5 ang pagmamahal kay kay Jeannie. Itong Sir Herbert talaga naman. Hindi gwapo, ha? Kinakailangan mga kamorkada, ma-realize niya yan. Buti nga itong si Jeannie, as early as now, first part pa lamang, na-realize niya na teka, bakit nga ba pinag-aaksihan ko ng panahon itong Sir Herbert? Na kung tatuhin naman ako parang basura. Samantalang itong si Fidel, talagang pinagtanggol pa ako at ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. Mga kamorkada, medyo mag-isip-isip kayo, ha? Kung kayo ay nasa parehong sitwasyon at medyo hahabol-habol kayo dyan sa isang lalaki na hindi naman kayo pinapahalagahan. Samantalang meron naman nagpaparamdam dyan na talaga namang ready kayong itratuhin na parang isang reyna ng kanilang mga puso. Why not? Doon na lang, di ba? Grabe. Hindi maganda yung gano'n na kung magtrato ka ng hindi maganda sa kapwa mo, no? O muli pong ating hashtag mga kamorkada, Dear MOR Confused. Kapatuloy po tayo sa Dear MOR. Sa MOR, my number one radio for life. Dear MOR. Reggie V, lumipas ang mga araw. Walang Herbert o Fidel man lang na nagpakita sa akin pagkatapos nga na naganap na selosa na yon sa garden. Nung una ay hindi ko yon gaanong pinansin. Sa halip, itunoon ko ang atensyon ko sa pag-iipon at pagpapadala ng pera sa masbate para sa sakit ni nanay. Mabuti na lang at tinulungan pala akong ng kababata kong si Boyet sa probinsya. Ang tatay at mga kapatid ko sa pag-aalaga naman kay nanay. Kahit pala alaskador si Boyet ay may mabuti din palang puso. Mabalik na tayo ngayon kay Herbert at Fidel na tila sa pagdadaan ng mga araw ay dinaig pa ng mga multo ng mga lolo't lola ko sa pagpaparamdam sa akin. Tao po. Basura po. Ito na po, kuya. Salamat po. Kuya, may tanong lang po ako. Ano po yun, ma'am? Hindi ko na nakikita si Herbert dito, Si Herbert? Naglipat. Inilipat ng bossing namin sa ibang lugar eh. Ha? Nagpalipat? Inilipat po. Inilipat. Oo na, kuya. Kailangan talaga ipagduldulan yung inilipat. Okay, saan naman siya inilipat, Aber? Sa malayo. Basta, sa malayo. Sige na, ma'am. Una na po ako. Sandali lang po. Ay, sino naman kaya to? Wala naman sinabi si ma'am na may bisita. Tingnan na nga lang. Fidel? Napadalaw ka. Hindi naman kita tinawagan at saka wala namang sira yung mga gripo namin dito. Ano kasi, Jeannie, hindi naman ako naparito para mag-ayos ng sirang gripo. Nandito ako para ako naman na magpaayos sa'yo. Ha? Magpaayos? Ng ano? Magpaayos ng puso ko. Ay. Teka ha. Fidel, hindi kita maintindihan eh. Ano bang ibig mo sabihin?
Sa totoo lang, Jeannie, naayos mo na eh. Naayos mo na tong puso ko. Ikaw lang palang makakaayos nitong puso ko eh. Itong puso kong matagal nang nawasak mula nung lokohin ako ng ex-girlfriend ko. Ang galing! Hindi ka mekaniko o tubero, pero nagawa mong ayusin tong puso ko. Akala ko hindi na maaayos mula nung nawasak to eh. At ngayong naayos mo na, gusto ko tong ibigay sa'yo para patuloy mong maalagaan. Kasi alam mo, Jeannie, mahal kita eh. Matatanggap mo ba tong pagmamahal ko sa'yo? Fidel, naging mabuting kaibigan ka sa akin at natutuwa akong malaman na nakatulong ako para magilom ang sugat ng puso mo. Pero sa tanong mo kung matatanggap ko yung pagmamahal mo, pwede bang pag-isipan ko muna? Bakit? Dahil ba kay Herbert? Hindi mo na kailangang sumagot. Alam ko na eh. Alam ko na kahit anong gawin ko para maipakita kung gaano kita kamahal, mananatili kang bulag dahil mas gustong makita ng mga mata mo si Herbert. Pero Jeannie, handa ako maghintay. Handa akong maghintay hanggang mamulat yung mga mata mo. At ako naman sanang makita mo. Salamat, Fidel, ah. Texo, tawagan mo na lang ako, ha. Alam mo naman yung number ko, di ba? Ang tuberong on call para sa'yo. Dahil sa ginawa niyang iyon, inaamin ko na tila nagkaroon siya ng buwang sa puso ko. Pero hindi ko siya mahayaang tuluyang mapasok ang puso ko dahil may isa pang tao na umuuko pa noon. At ayun nga si Herbert, na ilang araw ko nang hindi nasisilayan at hindi ko man lang alam kung nasa na siya. At nang nasa panahong pinag-iisipan ko kung kakalimutan ko na ba si Herbert at kung bibigyan ko na ba ng pagkakataon ang pag-ibig ni Fidel ay isang araw. Ay, salamat naman at pinayagan ako ni Mama mag-day off ngayon. Nakakabili rin ako ng murang damit at iba pang pasalubong na kaya ko ipadala ko ng nanay at sa mga kapatid ko sa Masbate. Tanging tindahan dito sa Divisoria, nakakaloka. Hindi ko tuloy alam kung saan ako pupunta. Ay, wala kang bakla! Grabe naman tong truck na to, kumakabusina! Teka, kailan pa yung naghahakat ng basura na yun, ah? Si Herbert! Herbert! Oy, Herbert! Jeannie, anong ginagawa mo dito? Ay, malamang namimili. DF ko ngayon eh. Ang ganda mo pala kapag hindi ka naka-uniform na pangkasambahay. Wala, teka nga. Naglagnat ka ba? Hawakan ko nga yan noong Teka, ano ba? Wala akong lagnat. Ba't mo naman nasabi na may lagnat ako? Ay, first time ko kasi makarinig ng papuri mula sa'yo. Ano nakain mo? Wala. Nalibago lang ako sa itsura mo ngayon, tsaka siguro, namiss lang kita. Ako? Namiss mo? Talaga ba? Eh, dati nga, di ba, halos diring-diri ka sa akin na parang ayaw mo kong dikitan kahit na ikaw yung mukhang basura sa atin. Yun na nga eh. Pinagsisisihan ko na yung mga ginawa kong pantataboy sa'yo noon. Eh, sana pala, imbis na tinula kita palayo, mas sinila pa kita papalapit sa akin. Bakit naman? Dahil ba dito sa Divisoria, wala kang mapagkatuwaan kasambahay gaya ko, gano'n? Hindi. Kasi, mahal pala kita. Ha? Anong sabi mo? Hinaamin ko, mahal na kita. Mahal na mahal kita dati pa. Ay, alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin gawin to, ha? Nalunukin yung pride ko. Kasi ito na lang yung bagay na meron ako eh. Pero wala na akong pake sa pride na yan. Basta alam ko, mahal na kita. Di ko nga alam kung kailan to nagsimula. Alam mo yun, isang araw na lang nagising ako na masaya ako kapag naiisip kita, kapag nakikita kita. At higit sa lahat, kapag nakakasama at nakakausap kita. Kasi, sa totoo lang, hindi ka naman mahirap mahalin eh. So, mahal mo nga ako? Oo, Jeannie. Mahal na pala kita noon pa man. Kaso, pinangunahan ako ng hiya eh. Pinangunahan ako ng pride.
Ayoko kasing malaman mo na nagawa rin kitang mahalin kasi 'di ba? Sabi ko sa'yo noon, hindi kita magugustuhan. Sinubukan ko naman pigilan dahil ayoko mapahiya sa'yo. Pero alam mo nung nakita ko kay ni Fidel na masaya magkasama sa garden, na inaasikaso mo siya. Ang sakit. Ang sakit nun sa akin. Naisip ko na sana ako yung inaasikaso mo. Sana sa piling ko lang ikaw masaya. Kaya dahil sa sakit na dadama ko, nakiusap ako sa boss namin na ilipat ako dito sa Divisoria para lang makalimutan kita at ang sakit na dinulot ng katangahan ko. Pero hindi pala ganun kadaling yun. Kasi nandito ka pa rin sa puso ko eh. Pero ang tanga ko. Alam mo, ang laki kong tanga. Hinayaan kita mapunta kay Fidel dahil sa katangahan ko. Pero Herbert, hindi kami ni Fidel. Wala kaming relasyon. Ha? Ano? Pinagpanggap ko lang si Fidel noon na boyfriend ko para pagsilosin ka. Hindi ko na maakalain na ganun pala katindi epekto nun sa iyo eh. Doon mo pala marirealize na mahal mo na ako. Ginny, sorry ha. Sorry talaga, patawarin mo ako. Ano ka ba? Ayos lang. Pero, ngayon ba, may pag-asa pa ba ako sa puso mo? Kung noon mo sana ako tinanong, baka oo ang isagot ko, pero humihingi rin kasi sa akin si Fidel ng pagkakataon na mahalin ko siya eh. Kaya Herbert, hayaan mo muna ako mag-isip-isip kung sino sa inyong dalawa yung pipiliin ko. Dalawa kayo sa... Reggie V, nang makita ko ulit si Herbert ay akala ko magkakaroon ako ng kasiguruduhan sa puso ko. Akala ko ay magiging masaya ako kapag nakita ko ulit siya. Mahal ko siya pero nung makita ko siya ng araw na yon, tila lalo akong na-confused o naguluhan sa feelings ko. Dahil nga sa pagpasok ni Fidel sa eksena na handang patunayan ang pag-ibig niya sa akin. Ngayon ko napatunayan na mahirap palang maging maganda. Charot lang yan ha. Pero silang naniligaw sa akin sa pamamagitan ng text at sa Facebook. O pareho silang naniligaw through Facebook and texts. Ng mga oras na yun, feeling ko ang haba-haba talaga ng buhok ko na pwede nang iponytail hanggang Mindanao. Pero ang masayang yugto na yun, ang buhay ko ay bilang kasambahay ay mapuputo lamang o naputo lamang. Tinawagan ako ng kapatid ko at na nakababata sa akin at kababata kong si Boyet at pinapauwi na ako sa amin sa Masbate dahil mas lumalala daw ang kalagayan ni nanay. Ipinalam ko yun kay Herbert at Fidel. Sinabi ko rin sa kanila na baka matagalan ang pagbabalik ko na sa Maynila. Pero inimbitahan ko ang dalawa na pumunta sa amin sa Masbate. Pareho nilang sinabi na susubukan daw nila. Nang pinayagan na ako ng byuda kong amo, ay agad-agad na akong lumuwas sa amin. At nalungkot ako sa aking nakita. Nay. Ikaw na ba yan, Ginny? Anak ka? Opo, Nay. Ako po to. Salamat sa Diyos. At nakapiling pa kita. Sa huling sandali ko. Nay, huwag niyo sasabihin yan. Nay, mabubuhay pa kayo. Gagaling pa kayo, Nay. Gagaling pa kayo. Ginny, salamat sa mga tulong mo sa akin. Ipinagpapasalamat ko sa Diyos na naging anak kita. Anak, mahal na mahal kita. Mahal kita, Nay. Mahal kita. Nay. 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 Nay! Nay! Glenn! Glenn, tawagin mo yung doktor at nurse, bilis! Giselle, tawagin mo si Papa, bilis! Nay! Nay! Nay!
Nanay! Jenny, Uy, Poyet. Kamusta? ayos lang. Nakikirami pala ako. Salamat. Ikaw, kumusta ka? Parang mas lalo ka yatang gumanda nung nagmahinila ka. Ako? Maganda? Nilait mo nga yung isa kong selfie. Sabi mo, lagyan ko pa ng filter. Ito naman, ang sensitive mo. Sarang magkababata lang naman yun. Para namang hindi ka na nasanay sa akin. Ay, naku. Kaya hindi ka nagkaka-girlfriend dahil sa ugali mo. Hindi rin. Dami kayo naghihintay sa akin dyan ng mga babae. Ay, ang pogi po natin, no? Naman. Oh, marami naman palang naghihintay sa'yo ng mga babae. Ba't di mo pa gawing girlfriend yung isa sa mga yun? May hinihintay din ako eh. Tagal na. Sino? Sino pa ba eh? Di ikaw. Ako? Ano, gusto mo pa inuulit? Oo, ikaw nga. Teka, bakit ako? Hindi ko rin alam eh. Ikaw na kaya magtanong sa puso ko kung bakit sa'yo tumibok to. Ito, ilalapit ko sa'yo yung puso ko. Uy, ano pa, Poy? Huwag kang magbiro ng ganyan. At dito pa talaga sa tapat ng punto ng nanay ko, ah. Hindi nga ako nagbibiro, Jeannie. At alam ng nanay mo na tunay ang nararamdaman ko sa'yo. Ha? Alam ni nanay? Siyempre. Dahil bukod sa tatay mo at sa mga kapatid mo, inalagaan ko rin ang nanay mo. Kaya madalas kami mag-usap. Sinabi ko sa kanya kung bakit kailangan mo pang magkasambahay sa Maynila para may pantusto sa gamutan niya. Kaya ko naman kayong tulungan dun. Saka, bakit kailangan mo pang magpakaalipin sa Maynila samantalang nandito lang ako, di ba? Tinuturing kitang prinsesa. Kaso mapilit ka raw eh. Kaya, ayun, hinayaan ka niyang lumawas ng Maynila. At ito ako, naghintay sa pagbabalik mo. Kaso lang, mukhang aalis ka na naman at babalik sa Maynila ngayong nalibing na ang nanay mo. Pero ayos lang. Kung nahintay nga kita noon, ngayon pa ba? Poyet. Jeannie. Sa totoo lang, ngayong wala na si nanay, hindi ko pa sigurado kung babalik pa ako ng Maynila. May mga rason kung bakit gusto kong bumalik pa. Kaya sana may pakiusap ako sa'yo. Ano yun? Sana bigyan mo ako ng mga rason para manatili na lang dito sa atin sa Masbate. Yun lang ba? Anong yun lang ba? Alalahanin mo mahirap akong makumbinsi. At alalahanin mo rin, magaling akong mangumbinsi. Sige nga, kumbinsin mo nga ako ngayon din. Unang rason, okay? Kasi mahal kita? Pwes kung mahal mo ako, wag lang puro salita. Ipakita mo sa akin. No, hindi ko lang ipapakita. Ipapadama ko pa sa'yo. Okay. Tingnan natin. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. Reggie V, mula nang mamatay si nanay ay napagdesisyon ko na manatili na lamang sa Masbate. Kaya lang naman ako nag-Maynila noon o nagtrabaho sa Maynila ay para ipagpagamot niya o ipagpagamot si nanay. Pero dahil nga wala na siya, ano pa ba naman ang babalikan ko doon, di ba? Siguro sasabihin nyo, meron pa akong babalikan sa Maynila kasi nga nahandun sina Herbert at Fidel. Pero yung dalawang yun, tila naglaho na parang bula mula nang umuwi ako dito sa amin sa Masbate. Ni hindi man lamang ako i-text o tumawag para kumustahin ako kung ano na ang pakiramdam ko mula nang mamatay si nanay. Ni dumalaw man lang, hindi nila nagawa. Di ba nga kapag mahal mo ang isang tao, mag-e-effort ka para makapiling mo siya. Pero sa dalawang maniligaw ko, walang nag-effort. Salitang hangin lamang pala ang mga pinagsasabi nila sa akin noon na mahal nila ako. At doon ko napagtanto na sadyang mababaw lang talaga ang pagmamahal nila sa akin. Na dahil lamang sa distansya, sa pagitan namin, agad na sila sumuko pareho. Sa ngayon ay wala na akong balita kay Herbert at Fidel.
At tuluyan na ata akong binasura ni Herbert. Si Fidel naman, baka meron ng ibang minimekanikong babae. Sa ngayon ay nagpaparamdam sa akin ang aking karelasyon. Ang aking kababata na si Boyet. Pero hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko. Gusto ko lubos muna siyang makilala bago ko ibigay sa kanya ang aking matamis na oo. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Reggie V. Sana kahit papaano ay may natutunan ang inyong mga listeners sa kwento ng aking pag-ibig. God bless and more power sa Dear MOR. Nagmamahal, Jenny. Dear